Kabanata 781. Mahal na mahal niya si Iris kaya hindi niya kinaya ang ideya na kunin ang Elegante Group. Ang gusto lang niya ay protektahan ang Elegante Group para hindi ito mahulog sa kamay. Nang mabawi ng mga yang ang kanilang kayamanan, handa siyang ibenta muli ang kumpanya kay Iris. Ito lang ang kaya niyang gawin para kay Iris sa ganitong oras. Richard, nabaliw ka na ba? Ang paggawa nito ay walang pakinabang para sa iyo at sa katunayan, maaaring makapinsala sa iyo. Nanlaki ang mata ni Ariel sa gulat nang malaglag ang panga niya. Hindi niya akalain, kahit na sa pinakamalaki niyang panaginip, nagugustuhin ni Richard na bilhin ang Elegante Group para lang matulungan si Iris na makayanan ang mahirap na oras na ito ng kanyang buhay. Nobela, hindi ako baliw. Ibinibigay ko lang ang lahat para hindi ako mag-iwan ng pagsisisi. Ngumiti si Richard. Well, okay lang. Sinulyapan siya ni Ariel na may kakaibang ekspresyon habang nagsimulang humagulgol. Si Iris ang pinakamatalik at tanging kaibigan niya, at ginagawa ni Richard ang lahat ng ito para sa kapakanan ni Iris. Dahil si Richard ang nagtatanong sa kanya, hinding-hindi siya tatanggihan ni Ariel, pero aminin niya na hindi niya maiwasang mas lalo pang mainggit kay Iris ngayon, lalo na kung gaano kadaling nakuha ni Iris ang buong puso ni Richard. Pagkatapos ng tanghalian, umalis sina Richard at Ariel sa restaurant at nagpatuloy sa kani-kanilang mga araw. Sa tulong ni Ariel, hindi man lang nag-alala si Richard dahil alam niyang aalagaan ni Ariel ang lahat. Gayunpaman, mukhang masyadong maaga siyang nagsalita. Sa susunod na umaga, ring, si Richard ay nagtatrabaho sa kanyang opisina nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Napatingin siya sa screen at nakita niyang si Ariel iyon. Hello, Ariel. Bakit mo ako tinatawagan? Naayos mo na ba ang lahat para sa akin? Tanong ni Richard, nakangiti. Hindi niya maiwasang mamangha sa pagiging mahusay ni Ariel, kung isa sa alang-alang kung gaano kabilis nitong nagawa ang mga bagay-bagay. Hindi. Richard, may nangyaring masama. Nakatanggap lang ako ng balita na nakahanap si Ashwin ng isa pang buyer bago ko ginawa, at ang kabilang partido ay nagbayad na ng deposito. Sa eksaktong sandaling ito, tinatalakay ni Ashwin ang kontrata sa kanila sa isang hotel, na parabang pinirmahan nila. Ang kontrata, it will be too late. Gulat na sabi ni Ariel. Dahil naging abala si Iris sa pag-aalaga kay Albert nitong mga nakaraang araw, ibinigay na niya ang lahat tungkol sa buyout ng company kina Ariel at Ashwin. Hindi akalain ni Ariel na makakahanap si Ashwin ng bibili ng ganoon kabilis, hindi pa banggitin kung gaano kabilis ang kabilang partido. Dahil nabayaran na nila ang deposito, isang hakbang na lang siya. Ano? Napatalon si Richard sa kinauupuan niya. Ang 650 milyon ay hindi isang maliit na bilang, at si Ashwin ay hindi maaaring makahanap ng isang mamimili ng ganoon kabilis. Ito, N. Ariel, hintayin mo ako sa Elegante Group Headquarters. Pupunta ako ngayon, at kakausapin natin si Ash. Pagbaba ng telepono, nagmamadaling umalis si Richard sa kumpanya, sumakay sa kanyang motorsiklo, at nagmamadaling pumunta sa Sa loob ng isang marangyang booth ng isang 5-star hotel, kinatawa ni Ashwin ang Elegante Group sa isang pulong kasama ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nasa gilid ng dalawang mabangis na mukhang bodyguard, na parehong nasa mid-30s. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa masamang hangarin, at madaling masabi ng isa na sila ay parehong bihasang martial artist. Mr. Meber, ito po ang kontrata para sa buyout ng Elegante Group. Mangyaring basahin ito. Kung wala lang. Kabanata 782. Inilagay ni Ashwin ang isang kopya ng kontrata sa harap ng medyo may edad na lalaki. Sige. Tumango si Mr. Meber at binasa ang kontrata, saka hindi napigil ang sumimangot. Vice President Mercer, ayon sa accounting team ng aking kumpanya, ang iyong kumpanya ay nagkakahalaga lamang ng higit sa 570 milyon, ngunit ibinebenta mo ito sa 650 milyon. Hindi ka ba masyadong matako? Mr. Meber, balak ni Pangulong Yang na ibenta ang Elegante Group sa halagang 650 milyong dolyar.
Isang awkward na ubo ang pinakawalan ni Ashwin. Well, iyon ang gusto niya, ngunit gusto kong malaman ang kanyang pinakamababang rate. Tanong ni Mr. Maber na nakatitig kay Ashwin. Parang lawin. Sinabi sa akin ni President Young na huwag bababa sa $630 million, nag-aalangan na sabi ni Ashwin. Sobra pa rin ang $610 million. Bakit hindi mo tawagan si Pangulong Young at tanungin siya kung handa siyang tumira sa $610 milyong? Tanong ni Mr. Maber. Mr. Maber, alam mo ang potensyal na Elegante Group para sa hinaharap. Kung hindi dahil sa katotohanang lubhang kailangan ng mga kabataan ang pera ngayon, hindi man lang ibebenta ni Pangulong Young ang kumpanya. Daily new chapters upload only on alanis.com. Kung gusto mong ibaba ang presyo sa $610 million, baka ayaw na niyang magbenta, Ashwin said. Hindi ako sang-ayon. Vice Presidente Mercer, sigurado ako na maaari mong kumbinsihin si Pangulong Young na tanggapin ito. Kung makakatulong ka sa Novel Bean. Itabi ni Mr. Low ang $40 milyong, sa ngalan niya, babayaran kita ng $7 milyong bilang gantimpala. Nakangiting sabi ni Mr. Maber. Ang Mr. Low na sinasabi niya ay walang iba kundi si Jacob Low. Ang dahilan kung bakit ipinagbebenta pa ni Iris ang Elegante Group sa unang lugar ay dahil sa mga banta ni Daisy, at sa dami ng potensyal na Elegante Group na ipinapakita, natural na hinding-hindi ito papalampasan nina Daisy at Harold. Pagkakataon. Ibinigay na ito ni Harold kay Jacob, ngunit dahil si Jacob, tulad ni Richard, ay ayaw ipaalam sa sinuman na may kinalaman siya dito, baka malaman ni Iris ang tungkol dito at mabaigo ang kanilang mga plano. Kaya naman, lihim na hinanap ni Jacob si Ashwin at sinubukang suhulan ito. Si Mr. Maber ay isang papel lamang na ginagamit ni Jacob upang pag-usapan ang mga tuntunin at kondisyon ng kontrata. Ashwin. Ang tunay na utak sa likod nito ay si Jacob at ang iba pang mga Lows. $7 milyong. Bumilis ang tibok ng puso ni Ashwin. Ang kanyang buong pamilya ay nagkakahalaga ng halos 14 na milyon, at kalahati ng pera na iyon ay pag-aari ng kanyang lolo. Sa makatuwid, ang $7 milyong ay isang malaking halaga para sa kanya, at nahirapan siyang labanan ang alok na ito. Tama iyan. Ito ay paraan lamang ni Mr. Low ng pasasalamat sa iyo. Kung aayusin mo ito at makasakay ka sa G ni Mr. Low. Sige. Tatawagan ko si Pangulong Young sa sandaling ito. Agad namang pumayag si Ashwin. Ngayong nagkakaproblema ang mga Young at malapit nang mabili ang Elegante Group, hindi naisip ni Ashwin na kailangan niyang umasa kay Jacob para sa kapakanan ng kanyang karera sa hinaharap. Ang pagsisiwalat ng rate ni Iris at pagtulong kay Jacob na makipag-ayos sa presyo ng pagbebenta hanggang $610 milyong ang kanyang paraan ng pangako ng katapatan kay Jacob. With that, kinuha ni Ashwin ang phone niya at dinial ang number ni Iris. Matapos ang ilang panghihikayat na sinamahan ng katotohanan na si Iris ay lubhang nangangailangan ng pera, sa wakas ay binitawan ni Iris. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ni Iris, ang kanyang pinagkakatiwalaang kasabwat, si Ashwin, ay lumipat na ng panig at ngayon ay Mr. Maber, pumayag na si Pangulong Young sa iyong mga oras, at ipiprint ko ang binagong kontrata ngayon din. Kabanata 783. Bakas sa mukha ni Ashwin ang pananabik nang umalis siya dala ang kontrata. Dahil ang presyo ng pagbebenta na nakasulat sa nakaraang kontrata ay $650 milyon, kailangan niyang mag-print muli ng bago na may binagong presyo na $610 milyong. Hindi nagtagal ay bumalik si Ashwin dala ang binagong kontrata. Pirmahan na ba natin ang mga papeles ngayon, Mr. Maber? Tanong niya sabay abot ng mga papel kay Mr. Maber. Oo naman. Kinuha ni Mr. Maber ang kanyang panulat at pipirmahan na sana ang mga papel nang bigla na lang umalangaw-ngaw ang isang malakas na kalabog sa silid. Sinipa na ang pinto, at pumasok sina Richard at Ariel sa silid. Ariel. Richard. Laking gulat ni Ashwin dito kaya napatalon siya sa kanyang upuan, nag-aapoy ang kanyang mga mata sa pootdi. Bago umalis si Richard sa Elegante Group, nagkaroon siya ng ilang salungatan kay Richard,
at sa bawat pagkakataon, matatalo siya sa anumang paraan o sa iba pa. Kaya naman, determinado siyang huwag hayaang manalo si Richard sa pagkakataong ito. Sino ang mga taong ito, Vice President Mercer? Nagtatakang tanong ni Mr. Maber na sinulyapan sina Richard at Ariel. Mr. Maber, ito si Ariel Summers, ang sekretarya ni Pangulong Yang. Ngayong pinaplano ni Pangulong Yang na ibenta ang Elegante Group, ipinasa niya ang proyektong ito sa akin at kay Ariel para hawakan. Para sa lalaki. Sa tabi niya, si Richard Wolf yon. Nagtrabaho rin siya noon para kay Pangulong Yang bilang isang sekretarya, ngunit na-release siya noong nakaraan, paliwanag ni Ashwin. Nako, ang mga kasamahan mo pala, nakahinga si Mr. Maber nang malaman na parehong regular na empleyado lamang sina Richard at Ariel at walang sinumang makapangyarihan o maimpluwensyang pumipigil sa kanya. Anong ginagawa mo dito, Ariel? Tanong ni Ashwin habang sinusundan ng masamang tingin si Richard, hindi siya pinansin ng buong buo. Noong nagtrabaho pa si Richard para sa Elegante Group, nasa likod niya si Iris kaya hindi siya nang ahas na takasan o tawirin si Richard nang walang tigil. Gayunpaman, ngayon, si Richard ay tinanggal ni Iris, at higit pa rito, alam niya na si Richard ay isang ulila na wala sa kanyang pangalan, at hindi man lang nagtataglay ng formal na edukasyon. Natitiyak niyang si Richard ay mabubuhay pa rin sa lansangan ngayon at wala pa ring trabaho. Ang isang tulad niya ay walang kapantay kay Ashwin, kaya natural, hindi niya masyadong pinapansin si Richard. Ashwin, gusto kitang makausap tungkol sa pagbebenta ng Elegante Group, sabi ni Ariel. Wala nang dapat pag-usapan. Nakahanap na ako ng bibili, at pipirmahan na natin ang kontrata. Mayabang na sabi ni Ashwin na parang ipinagyayabang ang kakayahan niya. Lingid sa kanyang kaalaman, nakahanap na rin si Ariel ng bibili. Hindi mo pa pinipirmahan. Ang galing. Nakahinga ng maluwag si Ariel dito. Kung nilagdaan ang kontrata, magkakaroon ito ng legal na implikasyon, at magiging mas komplikado ang mga bagay kaysa rito, ngunit dahil hindi pa nila pinipirmahan ang kontrata, mas madaling harapin ang Vice President Mercer, magkano ang plano mong ibenta ang Elegante Group? Tanong ni Ariel. $610 million, confident na sabi ni Ashwin. 610 milyon lang. Vice President Mercer, nilinaw na ni Iris na aabot lang siya sa 630 milyon, kaya hindi ka dapat pumayag na ibenta ang kumpanya sa halagang 610 milyon lang, di ba? Nagulat si Ariel B. Huwag mong sabihin yan. Natalakay ko na ito kay Pangulong Yang, at pumayag siya. Ngumisi si Ashwin. Already given him approval, walang magawa si Ariel tungkol dito. Vice President Mercer, huwag mong subukang gamitin si Iris para takutin ako. Nakahanap na ako ng ibang mamimili, at handa siyang bilhin ang kumpanya sa halagang $780 milyong. Kabanata 784. Kaya huwag kang pumirma sa kontrata mo. Ipaubaya mo sa akin ang iba. Sabi ni Ariel sabay laway ng kamay. Ano? $780 milyong. Huwag mo akong ipatronize. Nalaglag ang panga ni Ashwin dito. Ang pagbebenta ng Elegante Group. Ang presyo ay $650 milyong lamang, ngunit sinasabi ni Ariel na may gustong bumili ng kumpanya sa halagang $780 milyong magiging tulala siyang maniwala sa kanya. Hindi ako. Naayos ko na ang kinakailangang pagpoproseso na nauukol sa mga pagbabahagi at mga pondo. Ipapaliwanag ko ang lahat ng ito kay Iris, at kung pipirmahan niya ang kasunduan sa paglilipat ng equity, matatanggap niya kaagad ang pera. Mahinahong sagot ni Ariel. Hindi ko ito pinapayagan. Agad namang tumutol si Ashwin. Nangako na siya ng katapatan kay Jacob at kahit na tinanggap ang alok ni Mr. Maber na bigyan siya ng $7 milyong bilang gantimpala, ngunit ngayon na isang pirma na lang niya para makuha ang lahat ng ito, si Ariel ay sumulpot na para mapahamak. Lahat ng plano niya. Bakit hindi? Nakahanap ako ng taong handang magbayad ng higit pa kaysa sa iyong mamimili. Kaya ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang tumutol dito? Hindi makapaniwala si Ariel sa kanyang narinig. Ay!
Natigilan si Ashwin dahil dito. Mula sa pananaw ng negosyo, talagang nag-aalok si Ariel ng mas mataas na presyo, at dahil hindi pa niya pinirmahan ang opisyal na kontrata kay Mr. Meiber, wala talaga siya sa posisyon na tumutol. Ang presyo na inaalok ng iyong mamimili ay napakaganda para maging totoo. Sino ang nakakaalam kung nagsisinungaling sila o hindi? Ito ay mukhang hindi maaasahan, at hindi ako papayag maliban kung nakikita ko ang pera sa harap ng aking mga mata. Sinubukan ni Ashwin na tumayo. Tumigil ka na, Ashwin. Let me tell you this, binigay na sa akin ng buyer ang pera, lahat ng $780 million worth of it, so how dare you accuse his transaction of being fake? Napangisi si Ariel. Masasabi niya sa hindi pangkaraniwang pagtatanggol na pag-uugali ni Ashwin na nakatanggap siya ng malaking komisyon mula rito, kaya naman nag-aatubili siyang pabayaan ito. Ano? Paano ito mangyayari? Natigilan si Ashwin dito. Hindi niya naisip, kahit na sa kanyang pinakamaligaw na panaginip, na hindi lamang makakahanap si Ariel ng isang mamimiling handang bilhin ng Elegante Group sa napakagandang presyo, ngunit natanggap na niya ang pera. Matagal na niyang kilala si Ariel, at alam niyang hindi ito nagsisinungaling. Nadurog ang puso ni Ashwin sa realisasyong ito. Mag-isip ka ng 2 beses, Ashwin. Kung patuloy mo akong pipigilan, tatawagan ko si Iris ngayon at sasabihin ko sa kanya kung ano ang ginagawa mo. Nilabas ni Ariel ang phone niya at inilapag sa harap ni Ashwin, pinagbantaan siya. Ang totoo, madali niyang mareresolba ang isyong ito sa pamamagitan ng pagtawag kay Iris sa telepono, at tiyak na gusto ni Iris na tanggapin ang mas magandang alok. Gayunpaman, sa kasamaang palad, determinado si Richard na manatiling nakatago at ayaw hayaang malaman ni Iris ang kanyang pagkakasangkot sa lahat ng ito. Kung hindi, tatawagan na sana ni Ariel si Iris ngayon at hindi na kailangan pang pumunta para lang pigilan si Ashwin sa pagpirma ng kontrata kay Mr. Meiber. Nawala ang kulay sa mukha ni Ashwin habang sinulyapan niya ng makahulugang sulyap si Mr. Meiber. Naintindihan naman ni Mr. Meiber at agad na kinuha ang kanyang panulat. Hanggat nilagdaan nila ang kontrata, ang alinmang partido ay kailangang magbayad ng 30% ng presyo ng pagbebenta sa Snowvalban. How dare you try to play things baluktot? Ngumisi si Richard, humakbang, at hinampas ang 2 kontra. Anong ginagawa mo, Richard? Ibalik mo yan sa amin. Nagdilim ang ekspresyon ni Ashwin habang inaabot niya ito. Bawiin ang kontrata. Walang pag-aalinlangang hinampas siya ni Richard, at si Ashwin, na hindi kailanman naging kapareha ni Richard, ay lumukot sa lupa dahil sa pagkakahampas. Kabanata 785. Hoy, ikaw twat, mas mabuting ibalik mo yun kaagad, kung hindi. Sa sobrang galit ni Mr. Meiber sa kanya ay hinampas niya ang mesa at tumayo. O ano? Ipakita mo sa akin kung anong meron ka. Ngumisi si Richard at sinulyapan si Mr. Meiber. Hoy, ikaw ang nagtanong. Galit na galit si Mr. Meiber at agad na napalingon sa 2 gwardya sa likod niya. Parusahan siya para dito, at huwag mag-atubiling ibigay ang lahat ng mayroon ka. Baliin ang kanyang mga braso kung gusto mo, basta makuha mo ang kontrata. Opo, Ginoo. Humakbang ang 2 gwardya. Nang makita ito, dali-dali siyang napatayo ni Ashwin at, naalala ang mga nagawa ni Richard noong sila ay nagtutulungan. Mabilis niyang ipinaalala, Mr. Meiber, ang taong ito ay marunong ng martial arts, at nakikipaglaban siya sa ilang mga gwardya ng sabay-sabay. Mangyaring sabihin sa iyong mga bantay na mag-ingat. Ayos lang yan, wala lang ito. Huwag kang mag-alala, Vice President Mercer, itong 2 martial artist na ipinadala sa akin ni M. Astor, at kahit gaano pa kahusay ang twat na ito, hindi siya makakapareha sa kanilang 2. Mr. Meiber sneer Ed. Nasaksihan na niya ang kanilang labanan noon at sa gayon ay tiwala siya sa kanilang mga kakayahan. Ganoon ba? Aba, ang galing. Natuwa naman si Ashwin dito. Pang-araw-araw na bagong mga kabanata ay ina-upload lamang sa alanis.com. Ang kanyang lolo ay humawak ng ilang menor de edad na pagbabahagi sa Young Group, at sa gayon ay palagi siyang malapit sa Youngs.
Dahil ang mga Yang ay isang pamilya ng martial arts, marami na siyang narinig na mga kwento mula sa kanila at sa makatuwid ay alam niya na ang mga ordinaryong tao ay walang kapantay para sa mga sinanay na martial artist. Dahil ang dalawang gwardya na ito ay mga martial artist na ipinadala ni Jacob upang protektahan sila, maaari nilang talunin si Richard ng kasing husay ng ABC. Pakiusap tulungan mo akong talunin ang twat na ito minsan at para sa lahat, para malaman niyang hindi na niya ako tatalikuran sa hinaharap. Isang shuin. Angal. Sok, bata pa lang siya. Hindi na natin siya kailangang isama. Dexter, ako na ang bahala dito. Kakayanin ko siyang talunin ng kasing bilis ng paghampas ng langaw, at hindi mo na kailangan pang manggulo. Sabi ng nakababatang guard, nanunuya. Sige, Warren. Tatayo ako kung sakaling kailangan mo ng tulong. Napangiti si Dexter habang umaatres sa isang tabi, naka-cross arm sa harap ng kanyang dibdib. Maliwanag, minamaliit nilang dalawa si Richard based sa kanyang edad. Pwede ka muna, Punk. Ang daliri ko lang ang gagamitin ko para labanan ka, at kung kaya mo akong kunin, magpapakita ako ng awa sa iyo. At palayain ka. Sabi ni Warren, kinulat ang hintuturo kay Richard sa paraang, halika rito. Oh, well. Malugod kong tatanggapin ang iyong alok. Humalaklak si Richard habang nakataas ang hintuturo at itinutok ito sa dibdib ni Warren. Punk ka. Isang kislap ng mali siya ang sumilay sa mga mata ni Warren. Richard was using his index finger against him just after he declared that he only used his halatang sinusubukan siya ni Richard na pukawin at hiyain. Isang malamig na ngisi ang kumalat sa mukha ni Dexter habang nakatingin sa gilid. Punk ka. Isang kislap ng mali siya ang sumilay sa mga mata ni Warren. Richard was using his index finger against him just after he declared that he only used his halatang sinusubukan siya ni Richard na pukawin at hiyain. Isang malamig na ngisi ang kumalat sa mukha ni Dexter habang nakatingin sa gilid. Hindi niya maramdaman ang anumang enerhiya mula sa katawan ni Richard at nahulaan na marahil siya ay isang ordinaryong tao lamang. Si Warren naman ay nasa intermediate innate state na, at madali niyang mapilayan si Richard. Sa isang daliri lang. Novel bean. Sok, hindi niya alam kung ano ang pinasok niya. Sina Ashwin at Mr. Maber ay parehong nanunuya sa thea. Masyadong. Ang daliri ni Richard ay balingkinitan at mahina, samantalang si Warren ay matalim na itinuro sa kanya. Ito ay malinaw, mula sa observation alone, sino kaya ang mananalo sa laban na ito? Kabanata 786. Hindi na kailangang maging isang rocket scientist para malaman na si Richard ay hindi katugma kay Warren. Kumalabog. Nakipag-ugnayan ang daliri ni Richard kay Warren, at sa isang malakas na kaluskos, pumitik ang daliri ni Warren sa kalahati. Ang espiritual na enerhiyang tumutulo mula sa daliri ni Richard ay agad na napunit ang tunay na enerhiya ni Warren, na hamampas sa kanyang dibdib ng may puwersang nagpalipad sa kanya. Napaatras ang buong katawan ni Warren, at sa isang malakas na kalabog, nontog siya sa pader sa likod niya at napaluhod sa lupa. Paano ito mangyayari? Sina Ashwin, Mr. Maber, at Dexter ay nakatingin kay Richard na may pagtataka. Ni minsan ay hindi naisip ni Richard na ang tila mabagal at mahinang pag-atake ni Richard ay masisira ang daliri ni Warren at masasaktan siya ng husto. Kung hindi nila ito nasaksihan ng sarili nilang mga mata, hindi sila maniniwalang totoo ito. Si Dexter ang pinakanagulat sa kanilang lahat. Alam niya ang lawak ng kapangyarihan ni Warren, at hindi niya naramdaman anumang tunay na enerhiya sa Richard sa lahat. Kaya sa lahat ng oras ay nasa ilalim siya ng impresyon na si Richard ay isang ordinaryong tao lamang. Sa makatuwid, hindi niya maintindihan kung paano nagawang talunin ni Richard si Warren. Ito ay hindi kapanipaniwala. How is this possible? Bumalatay sa mukha ni Warren ang hindi makapaniwalang tingin habang sinusubukang pigilan ang matinding sakit ng kanyang nabasag na digit.
Nasa intermediate innate state na siya, at ang katotohanang natalo siya ni Richard ng ganoon kadali ay aking langgam. Na malamang nasa peak advanced state na siya. Sa wakas ay napagtanto ni Warren kung gaano niya kalubha ang pagmamaliit sa kanyang kalaban. Okay ka lang, Warren. Mabilis na humakbang si Dexter para tulungan siya matapos na makawala sa kanyang pagkatulala. Ayos lang ako, inalis ni Warren ang kanyang sarili sa lupa, ang kanyang mukha ay mapatla at walang kahit isang bakas ng mga naruroon, ilang minuto lamang ang nakalipas. Kay abangan. Dexter, ang lalaking ito ay malamang na isang martial artist na nag-practice ng alternatibong sining, hindi lang iyon, ngunit malamang na naabot na niya ang peak innate state. Mabilis na sabi ni Warren. Wala siyang naramdamang enerhiyang gumagalaw sa loob ni Richard sa kanilang maikling pagtatagpo ngayon, at mayroon lamang dalawang paliwanag para dito, na si Richard N ay maaaring mas malakas kaysa sa kanya at posibleng nakamit na niya ang peak innate state o kung siya ay isang practitioner ng iba pang martial art form na hindi nila alam. Gayunpaman, dahil si Richard ay nasa maagang 20s pa lamang, hindi inisip ni Warren na malamang ang una, at sa gayon ay mas hilig na maniwala na ang huli ay totoo, na kung paano nagtagumpay si Richard na talunin siya ng husto. Isang alternatibong martial artist sa peak innate state. Hindi pa naririnig yun, ngunit malalaman ko. Kay Dexter. Naging madilim ang ekspresyon habang humahakbang patungo kay Richard. Nobela. Sa babala ni Warren, siya rin ay nagsimulang maghinala na si Richard ay nag-practice ng isang uri ng martial arts na banyaga sa kanila. Sa paghusga mula sa edad ni Richard, malamang na hindi siya nasa itaas ng peak innate state. Ito ay hindi makatotohanan. Dexter, nabali ng punk na ito ang daliri ko at nasugatan ako ng husto. Kailangan mong ipaghiganti ako, senggal ni Warren. Sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong doble ang babayaran niya sa pananakit mo sa iyo. Deklara ni Dexter. Siya ay malayong mas makapangyarihan Isa rin siyang practitioner ng internal power, at kung si Richard ay nagsasanay ng external powers, hindi siya magiging M. Kaya naman, tiwala si Dexter na kaya niyang magwagi. Hindi gaanong kumbinsido sina Ashwan at Mr. Maber. Warren, sigurado ka ba? Matatalo siya ni Dexter. Takot na tanong nila. Kabanata 787. Ngayong nasaksihan na nila ang tunay na lawak ng kapangyarihan ni Richard, nagsimula na silang makaramdam ng takot. Ang kinalabasan ni Dexter. Huwag kang mag-alala, natalo ako dahil minamaliit ko ang Think Punk, ngunit mas malakas si Dexter kaysa sa akin, at madali para sa kanya na talunin siya. Confident na deklara ni Warren. Ang sarap pakinggan. Nakahinga ng maluwag sina Ashwan at Mr. Mercer nang mawala ang bigat sa kanilang mga balikat. Wala ni isa sa kanila ang nag-practice ng martial arts, kaya hindi nila alam ang nangyayari. Ngunit dahil kumpiyansa si Warren, na eksperto dito, na mananalo si Dexter, maniniwala sila sa kanya. Isang kislap ng pag-asa ang nag-alab sa loob nila matapos marinig ang mga deklarasyon ni Warren. Nobela. Hindi na sila pinansin ni Richard at sa halip ay lumingon kay Dexter. May death wish ka rin ba? Huwag kang masyadong mapuno sa sarili mo, punk ka. Paano kung isa kang practitioner ng external power sa PK advanced state? Ipapakita ko sa iyo kung sino ang amo ngayon. Bumungis-ngis si Dexter bilang surge of energy na ibinubuga mula sa high M. Ikaw. Ipakita mo sa akin kung anong meron ka. Ngumisi si Richard. Kunin mo ito, ikaw na punk. Nagalit si Dexter sa pang-aalipusta ni Richard at agad na nagpadala ng isang alon ng totoong energy sa isang suntok, na agad na nawala sa maraming ulap ng enerhiya na lumundag patungo kay Richard sa bilis ng liwanag. Ang mga practitioner ng external powers ay mas malakas at may mas mahusay na opensa, samantalang ang mga practitioner ng internal powers ay mas mahusay sa pagtatanggol at may mas malikhaing pag-atake. Ang totoo, ang maraming suntok ni Dexter ay isang paraan para takutin si Richard na umatras at hindi man lang siya nakilala sa totoong labanan. Kung hindi mapigilan ni Richard ang kanyang mga pag-atake,
ang alinman sa mga enerhiyang iyon ay magiging isang tunay na suntok na maaaring magpatamba sa kanya kaagad. Nakakamangha. Ang punk na iyon ay patay na karne. Parehong napabuntong hininga sina Ashwan at Mr. Meeber nang makita nila ito, habang bakas sa mukha nila ang tuwa. Kahit na hindi sila nag-practice ng martial arts, masasabi nilang dalawa na gumamit si Dexter ng isang malakas na pag-atake, at kahit anong pilit ni Richard na umiwas, hindi siya makakapagtago. Siyempre, ang panlabas na kapangyarihan ay hindi katugma sa panloob na kapangyarihan. Napangiti si Warren na parang nagtatagumpay. Nai-imagine na niya si Dexter na ipaghihiganti siya. Ingat, Richard, tili ni Ariel habang namumutla ang mukha. Kahit na alam niyang mahusay na manlalaban si Richard, hindi pa niya ito nakitang gumamit ng ganoon kalakas na pag-atake, at ito ay mas nakakatakot kaysa sa naisip niya. Nag-aalala siya na hindi niya ito maiiwasan. Sok, ang pakitang tao. Ngumisi si Richard ngunit hindi man lang sinubukang iwasan ang atake ni Dexter. Sa halip, lumingon siya at nagpadala ng malakas na espiritual na enerhiya na dumaan sa daan ni Dexter. Kumalabog. Ang enerhiya ay tila tumagos mismo kay Dexter at dumapo sa gitna ng kanyang dibdib, na nagpalipad sa kanya na parang nawawala ang saranggola sa himpapawid habang iniluwa niya ang isang subo ng matingkad na pulang dugo. Sa isang malakas na kalabog, lumapag siya sa mesa sa gitna ng silid, at, hindi makayanan ang bigat, ang ta. Ano? Si Ashwan, Mr. Meeber, at Warren ay lubos na natulala dito. Parang mga platito ang mga mata nila, namuo ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Hindi man lang nakipag-ugnayan si Dexter kay Richard, at ilang metro ang layo nila sa isa't isa, kasama. Kung ang kapangyarihan ni Dexter ay lampas na sa imahinasyon ng sinuman, may isip lamang ng isa si Richard bilang posse. Kabanata 788. Labis silang natigilan sa tanawing nasa harapan nila. Tila tumahimik ang buong kwarto. Richard, iyon, nakakamangha. Si Ariel ang unang nakawala sa kanyang pagkatulala. Ang kanyang buong mukha ay matingkad na pula sa pananibik, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Ilang beses na niyang nasaksihan si Richard na nakikipag-away sa ibang tao, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niyang gumamit siya ng isang bagay na napakalakas. Tila siya ay higit nakakilabot kaysa sa naisip niya. Higit sa lahat, palagi niyang gusto ang malalakas at matipunong mga lalaking tulad nito, at si Richard ay, sa ilang mga pagkakataon, iniligtas siya mula sa panganib. Ito ay tumama sa loob niya, at naramdaman niya ang sarili niyang mas lalo pang nahuhulog sa lalaking ito. Ano iyon? Taliwas sa saya ni Ariel, gayunpaman, si Ashwan at Mr. Meeber ay parehong namumutla sa takot habang nagsisimula silang manginig. Pareho silang nabigla sa ipinakitang kapangyarihan ni Richard, at halos nabasa pa ni Ashwan ang sarili. Bago umalis si Richard sa elegante group, maraming beses na siyang nagdulot ng gulo para kay Richard, at maaaring parusahan siya ni Richard na kasing dali ng pagpisil ng langgam. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay napagtanto ni Ashwan kung gaano siya katanga para itawid si Richard ng maraming beses. Isang himala na nagawa pa niyang makalabas ng buhay. Sino ka? Hindi makapaniwalang nakatingin sina Dexter at Warren kay Richard. Kahit na hindi nila alam kung ano ang ginamit ni Richard laban sa kanila, masasabi nila na ang kapangyarihan ni Richard ay higit na nalampasan ng Advanced Innate Street Ate, at posibleng naabot na nila ang kaharian ng Supreme Masters. Gayunpaman, ni isa sa kanila ay hindi pa siya nakilala noon, at dahil nabanggit ni Ashwan na nagtatrabaho si Richard noon bilang Presidential Secretary sa Elegante Group, pareho silang nag-assume na siya ay isang ordinaryong tao. Lingid sa kanilang kaalaman, ang lalaking nakatayo sa harapan nila ay walang iba kundi ang presidente ng Synthayo and Group. Hindi man lang pinansin ni Richard si Dexter at Warren at sa halip ay bumaling ng matalim na tingin kay Ashwan. Lumapit ito sa kanya at sinabing, Ashwan, oras na para ayusin natin ang ating mga hindi pagkakaunawaan. Ayusin anong mga pagkakaiba? Nanginginig ang mga paa ni Ashwan habang umuurong ng kaunti. Nobela. Ano sa tingin mo?
Nilinaw na ni Ariel na may gustong bumili ng kumpanya sa halagang $780 million. Gayunpaman, sakam ka sa pagkuha ng komisyon kaya pinilit mong ibenta ang kumpanya sa $610 milyon sa halip. Gaano ka ketiko? May kumikinang na mali siya sa mga mata ni Richard. Siya, tulad ni Ariel, ay naisip na ginagawa ito ni Ashwin para sa pera. Kahit na nakipaghiwalay na siya kay Iris, siya ang mahal niya sa buhay noon pa man, at hindi siya makapaniwala na handa si Ashwin na pabayaan si Iris na mawala ng napakaraming pera para lang sa kanyang makasariling pakinabang. May isip lamang ng isa ang kanyang galit. Madali niyang makalimutan ang pakikitungo ni Ashwin sa kanya noong araw, ngunit wala siyang paraan para maupo. "I didn't, you, please get away from me." Bumigay ang mga paa ni Ashwin sa ilalim niya, at lumuhad siya sa lupa sa isang bantan. "Sakam kang baboy. Tutulungan ko si Iris na parusahan ka kaagad." Singgal ni Richard habang nakataas ang paa at sinipa. Matigas si Ashwin sa dibdib. Hindi, sa huling posibleng sandali, isang ideya ang biglang pumasok sa isipan ni Ashwin, at mabilis niyang pinutol ang "I'm pledged loyalty to Mr. Lowe, at kung maglalakas loob kang pag-ukulan ako ng isang daliri, babalikan ka niya para sa ito." Kabanata 789. "Mr. Lowe, sinong sinasabi mo?" Huminto si Richard, at nanigas ang kanyang binti sa hangin. "Sino pa kaya ang kausap ko?" "Siyempre si Jacob Lowe ang tinutukoy ko, anak ng Northern King." Mabilis na kumapit si Ashwin sa kanyang huling pag-asa. Ang Lowes ay isa sa mga pinakamaimpluwensyang puwersa sa lungsod, at si Jacob ay nagpadala ng inapo ng Tihilo bloodline. Kahit na si Richard ay isang master martial artist, ang Lowes ay kilala sa pagsilang at pag-aalaga ng makapangyarihang mga mandirigma. Sa likod ni Jacob, gaano man kalakas si Richard, sigurado si Ashwin na hindi siya mangangahas na saktan siya. Hindi ako makapaniwala na siya iyon. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkagulat, humagalpak ng tawa si Richard. Siya ay nag-cross ng landas kasama si Jacob ng maraming beses, at minsan ay hindi nakalabas si Jacob nang hindi nasaktan. Hindi siya makapaniwala na tinatangka ni Ashwin na gamitin si Jacob para takutin siya. Gayunpaman, sa pag-iisip, napagtanto ni Richard na may mali. Kinakatawa ni Ashwin si Iris sa business meeting na kasama nito si Mr. Maber, kaya ano ang kinalaman nito kay Jacob? Si Jacob kaya ang utak sa likod ng paghahatid nito sa negosyo. Parang may naintindihan si Richard. Ang dalawang gwardya ay kat-anji tangi ang isa ay nakamit ang intermediate innate state, samantalang ang isa ay nasa advanced innate state. Hindi sila gaanong naiiba sa apat na tigre, at ang tanging paliwanag ay kabilang sila sa isa sa mga pangunahing pamilya, na tanging may magagawang mag-alaga ng gayong mga talento. Kaya naman, posibleng si Jacob ang utak sa pagbili ni Mr. Maber ng elegante girl. Anong mali? Takot ka ba? Nang makitang tumahimik si Richard, naisip ni Ashwin na nabigla siya sa pangalan ni Jacob at hindi niya napigil ang mapatawa. Nobela. Natatakot. Bakit ako matatakot kay Jacob Lowe? Richard jeered then gave Ashwin a hard sick squarely in his dibdib. Snap! Madugong sigaw ang pinakawala ni Ashwin nang mabali ang 3 o 4 na tadyang niya sa sipa ni Richard. Pagkatapos, umubo siya at nagluwa ng ilang subo ng dugo. "Richard Wolf, ikaw, maghintay ka lang, si Mr. Lowe ang gustong bumili ng elegante group, at hindi mo lang sinabotahe ang kanyang mga plano. Nasaktan mo pa ako. Sigurado akong babalikan ka ni Mr. Lowe para dito." Singgal ni Ashwin. Siya. Anong biro? Ashwin, bakit hindi kita bigyan ng pagkakataon na tawagan si Jacob dito, at tingnan natin kung babalikan niya ako. Para dito o hindi. Ngumisi si Richard. Ngayong si Ashwin na mismo ang umamin na si Jacob ang gustong bilhin ang elegante group, pinatunayan nito ang hinala ni Richard na si Mr. Maber. Noong una, naisip niya na ang pagpilit ni Ashwin na ibenta ang elegante group sa $610 milyong ay Diyos. Sige, sabi mo eh. Huwag mong pagsisihan ito. Tuwang-tuwa si Ashwin sa narinig. Pagkatapos, siya at si Mr. Maber Pro
Binalaan pa ni Warren at Dexter si Jacob na ang kanilang kalaban ay isang master na nakamit na ang kaharian ng Supreme Masters, at pinaalalahanan siyang magdala ng ilan pang master martial artist. Pagkatapos tumawag, tila mas napanatag sila at tumingin kay Richard na may masamang tingin. Kabanata 770. Si Ashwan, sa pagkakaalam na si Richard ay isang ulilang walang pera na walang kabuluhan sa kanyang pangalan at malayo sa yaman at kapangyarihan ni Jacob, ay mas lalo pang nanunuya sa kanya. Kung patuloy silang binubuli ni Richard na talikuran ang paghahatid sa negosyo, wala silang magagawa, at kahit si Pangulong Yang ay hindi siya mapipigilan. Ngunit ngayon, nagmatigas si Richard at nagpumilit na dalhin ang laban na ito kay Jacob. Sa kapangyarihan at impluwensya ni Jacob, ang pagkatalo kay Richard ay magiging kasing dali ng paghampas ng langaw. Natuwa si Ashwan dito at nagsimula pang ang isipin kung paano niya parurusahan at pahihirapan si Richard sa harapan ni Jacob para maghiganti. Si Ariel naman ay mataimtim. Nabaliw ka na ba, Richard? Ang Lowe's ay isa sa 6 na mash o puwersa sa lungsod, ngunit sinabi mo sa kanila na tawagan si Jacob Lowe. Sinusubukan mo bang patayin ang sarili mo? Tanong niya sa kawalan ng pag-asa, kumapit sa kanya. Alam niya ang background ni Richard, kahit na ito ay isang bihasang martial artist at isang talentadong negosyante, siya ay nagmula pa rin sa wala, at hindi niya akalain na siya ay magtagumpay laban sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod na nakabase lang sa kanyang pakikipaglaban mag-isa. Ito ay hindi makatotohanan sa lahat. Huwag kang mag-alala, Ariel. Kakayanin ko ito, at magiging maayos din ako. Tinapik ni Richard ang braso niya at binigyan siya ng nakakapanatag ng ngiti. Alam niya na ang mga Lowe ay hindi mga taong dapat niyang guluhin kung ito si Harold Lowe. Hindi siya mangangahas na gawin iyon, ngunit ito ay si Jacob ang kanilang pinag-uusapan. Madali niyang kunin si Jacob. Ikaw, gitling. Nagalit si Ariel dito. Hindi niya maintindihan kung paano magiging ganoon ka-confident si Richard. Nahulaan niya na si Richard ay nagsimula ng maging mayabang sa kanyang kapangyarihan, o marahil ay labis niyang pinahahalagahan ang kanyang sarili dahil sa kanyang kawalang muwang at kawalan ng kamalayan sa malaking larawan. Huwag kang masyadong magtiwala, Richard. Hindi mo alam ito, ngunit ang Lowe's ay may maraming hitsura, kapwa sa pananalapi at kapangyarihan, at sila ay mas nakakatakot na mga tao kaysa sa iyong iniisip. Pakinggan mo ako, at umalis na tayo kaagad. Nag-aalalang sabi niya. Pagkatapos, hinailan niya ang braso nito, balak siyang kaladkarin bago dumating si Jacob. Daily new chapters upload only on alanins.com. Kung hindi sila umalis noon, walang masasabi kung ano ang mangyayari. Ariel, hindi naman ako masyadong confident. Sigurado akong may lihim na motibo si Jacob sa pagnanais na bilhin ng lihim ang Elegante Group, at hindi ko siya hahayaang umalis nang hindi alam ang katotohanan. Inalog ni Richard ang kanyang ad. Nagawa na niyang pagalingin si Albert sa kanyang matigas na sakit, ngunit ilang araw lang ang nakalipas. Minsan ay nakasama na si Albert, hindi niya naiwasang madama na lahat ito ay bahagi ng isang bagay na mas makasalanan. Ginagawa mo na naman ito para kay Iris. Nawala ang kulay sa mukha ni Ariel. Akala niya si Richard. Labis na pagpapahalaga sa sarili, ngunit ngayon, sa wakas ay napagtanto niya na inilalagay ni Richard ang kanyang sarili sa panganib upang makarating sa. Ang lalaking mahal niya ay napaka-head over heels para sa kanyang matalik na kaibigan na handa itong gawin ang lahat para sa kanya. Ang realisasyong ito ay tumama sa puso ni Ariel. Nobela. Sige, dahil mapilit ka, maghihintay ako dito kasama ka. Kabanata 771. Napabuntong hininga si Ariel. In love siya kay Richard at dahil hindi niya kayang iwan ito, tumabi na lang siya sa kanya. Huwag kang mag-alala. Gaya nga ng sabi ko, ayos lang, ngumiti si Richard, ngunit hindi na nagdetalye pa. Lumipas ang 20 minuto at may narinig silang yabag na papalapit. Bam! Kasunod ng nakakabinging tunog, sinipa ang pinto at pumasok si Jacob kasama ang kanilang bodyguard. Mr. Lowe. Tuwang-tuwa si Ashwan at ang iba pa at gumapang sila papunta kay Jacob. Lalagyan ng nobela.
Sino ang nang-ahas na sirain ang plano natin? Sinusubukan ba nilang mamatay o ano? Marahas na umungol si Jacob. Mr. Lowe, iyan ang lalaki. May hinanakit na tinuro nina Ashwan at Mr. Maber si Richard. Lumingon si Jacob sa direksyon na tinuturo nila at nakita si Ariel, bago napansin si Richard. Nakakatakot siya, namutla si Ariel at agad na natakot sa masamang tingin sa mga mata ni Jacob. Isa lamang siyang ordinaryong sibilyan na bihirang makipag-ugnayan sa mga makapangyarihang tao, kaya si Jacob ang tanging makapangyarihang tao sa Springfield City na nakilala niya bukod kay Iris at nararamdaman niya kung gaano siya ka-impluwensya sa isang tingin lang. Nadurog ang puso niya habang nag-aalala para sa kapakanan ni Richard mula nang tumawid ito kay Jacob, ngunit ang sumunod na nangyari ay nayanig siya sa kaibuturan. Richard Wolff. Bahagyang namutla si Jacob nang sa wakas ay nakita niya si Richard. Ang iba pa niyang tauhan ay nagulat sa kanya na kaharap nila ang isang manlalaban na dalubhasa sa panlabas na kapangyarihan, ngunit hindi niya inaasahan na mahahanap si Richard. Hindi ko inaasahan na makikita kita muli ng ganoon kaga, Jacob. Ngumiti si Richard. How dare you? Richard, si Mr. Lowe ay higit na nakahihigit sa iyo at hindi mo siya matatawag sa kanyang name. Tumalon si Ashwan sa kanyang mga paa at umungol kay Richard. With Jacob behind his back, his smugness and arrogance. Ipinagpatuloy. Tumahimik ka. Malamig na ipinikit ni Jacob ang kanyang mga mata at sinipa si Ashwan pababa. Umangat si Richard sa ganoong kataas na posisyon sa komunidad at kahit si Jacob ay hindi nang ahas na tumawid sa kanya, gayon pa man si Ashwan W. Mr. Lowe, bakit mo ako sinaktan? Bumagsak si Ashwan sa lupa na nakatikip sa kanyang tiyan. Idiot ka. E ano naman kung batukan kita? Kilala mo ba kung sino ang lalaking ito? Siya ang chairman ng Synth-Ion Group. Napangisi si Jacob. Ano? Siya ang chairman. Paano ito posible? Natigilan, hindi makapaniwala si Ashwan sa narinig. 2 buwan na ang nakararaan, nagtatrabaho si Richard bilang sekretarya ng direktor sa Elegante Group, ngunit pinamahalaan niya ang T. Ibahin ang sarili bilang chairman ng Synth-Ion Group sa loob ng maikling panahon. Kahit pilit na paniwalaan ni Ashwan, alam niyang walang dahilan si Jacob para magsinungaling sa kanya. Richard, paano ka naging chairman ng Synth-Ion Group? Nagulat din si Ariel at napalingon kay Le. Kabanata 772. Sinabi ko sa iyo na nakakita ako ng isang kumpanya na may kasosyo at iyon ay Synth-Ion Group, paliwanag ni Richard. Nakita ko. Sabi ni Ariel. Naalala niya ang pagbanggit ni Richard at naisip niya na ang Synth-Ion Group ay isang maliit na kumpanya lamang. Gayunpaman, dahil alam ni Jacob ang tungkol sa Synth-Ion Group, napagtanto niya na maaaring ito ay isang sikat na company pagkatapos ng lahat at nalilito kung bakit hindi niya ito narinig sa nakaraan. Ganoon din ang naramdaman nina Ashwan at Mr. Maber. Dahil wala sa kanila ang nakarinig tungkol sa Synth-Ion Group, inakala nila na ito ay isang hamak na kumpanya. So, siya ang chairman ng Synth-Ion Group. Hindi tulad nina Ariel, Ashwan at Mr. Maber, nakanganga sina Dexter at Warren. Pareho silang martial artist at narinig ang tungkol kay Synth-Ion. Nabigulang silang hulaan na si Richard ang chairman dahil sa sinabi ni Ashwan sa kanila. Hanggang sa ipinaalam ni Jacob sa kanila ang tunay na pagkatao ni Richard ay napagtanto nila na maaaring maling tao ang kanilang natawid. Ito ay isang walang sikat na kumpanya. Ano ang malaking bagay? Ngumisi sina Ashwan at Mr. Maber, hindi maintindihan kung bakit matatakot sina Dexter at Warren sa isang kumpanyang walang alam. Anong alam niyong dalawa? Ang Cynthia Group ay pinamamahalaan ng shares at maaaring wala itong lugar sa pangkalahatang ekonomiya ng Springfield City ngayon, ito ay lubhang maimpluwensya sa mga martial artists. Sabi ni Dexter at Warren. Ano? Ganoon ba kalakas ang kumpanya? Nalaglag ang panga ni Ashwan at Mr. Maber. Kahit na ang Synth-Ion Group ay hindi kilala sa mga ordinaryong tao, ang shares ay isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Springfield City at halos walang taong hindi nakakaalam tungkol sa kanila. Wala sa kanila ang inaasahan na ang Synth-Ion Group ay may kaugnayan sa shares.
Siyempre. Higit sa lahat, hindi lamang ang binatang ito ay mahusay sa alchemy. Siya ay napakatalino sa martial arts at kasalukuyang tinutukoy bilang ang pinakamahusay na martial artist ng kanyang henerasyon. Natatakot na sabi ni Dexter at Warren. Siya ang pinakamahusay sa kanyang henerasyon. Paano ito posible? Hindi makapaniwala sina Ashwan at Mr. Maber. Alam ni Ashwan na si Richard ay isang ulila na minsang nakipaghiwalay sa nakaraan at siya ay pinalayas ng kanya. Nakikinita na malapit nang maging isa si Richard sa pinakamakapangyarihang tao sa Springfield City at napailing si Ashwan sa realization na ito. Richard, ikaw ba talaga ang pinakamahusay sa iyong henerasyon? Hindi makapaniwalang lumingon si Ariel kay Richard habang bumibilis ang tibok ng puso niya. Novel Bean. Kabanata 773. Hindi niya maintindihan kung paano si Richard, na walang kapangyarihan o pera, ay naging pinakamahusay sa kanyang henerasyon. Sa Springfield City, Ariel, sinasabi lang nila. It's not real, mahinang tumawa si Richard at napakamot sa ulo. Kahihiyan. Palagi niyang ginusto na panatilihing mababa ang profile at hindi gusto na tinutukoy bilang pinakamahusay sa kanyang henerasyon. Ang iba. Ano ang? Natigilan lahat sina Ariel, Ashwan at Mr. Maber. Bagamat mapagpakumbaba si Richard at tanggapin ang ganoong titulo, pinatunayan din ito ang totoo na siya ay tinukoy bilang pinakamahusay sa kanyang henerasyon ng lahat ng pamilya sa Springfield City. Maraming nagpadala ng inapo mula sa iba pang mga angkan, ang ilan sa mga pinakamatalino na individual tulad nina Harvey at Anson at lahat sila ay may makapangyarihang mga pamilya sa kanilang likuran. Gayunpaman, si Richard, na walang background, ay nagawang malampasan ang iba upang maging pinakamahusay sa kanyang henerasyon. Ito ay patunay kung gaano katalino si Richard at lubos nitong binago ang paraan ng pagtingin nina Ariel at Ashwan kay Richard. Enough chit-chatang, Richard. Ang Lowe's ay kukuha ng elegante group at lahat ng talakayan tungkol dito ay natapos na di. Pipirmahan na namin ang kontrata para dito, pero sinubukan mo kaming isabotahe. Bakit? Tanong ni Jacob. Yan ang gusto kong itanong. Jacob Lowe, anong binabalak mo? Bakit may nakakuha ka ng elegant group sa ngalan mo? Ganti ni Richard. Kamusta naman ang negosyo mo? Richard Wolf, kung hindi ako nagkakamali, nakipaghiwalay ka kay Iris at pinalayas ka ng mga kabataan. Tinatrato kanila na parang aso at lumalapit ka pa rin sa amin para sa kanila. Paano siya maaari maging panunuyan ni Jacob? Ikaw. Sa pamamagitan ng relasyon ni Harold at Daisy, nakilala ni Jacob si Richard tulad ng likod ng kanyang kamay. Alam niya na dating kasintahan ni Iris si Richard at ipinaalam niya ang lahat ng detalye tungkol sa relasyon ni Richard at ng Youngs. Dahil pinilit ni Richard na makisali, hindi mahirap hulaan na ginagawa lang iyon ni Richard dahil may nararamdaman pa rin siya para kay Iris. Iniulat ni Mr. Maber kay Jacob na may buyer na handang mag-alok ng 780 milyon para kunin ang elegante. Pangkatang nobela. Nagdilim ang ekspresyon ni Richard, alam niyang tama si Jacob. The Youngs turned against him, pero pinilit pa rin niyang kalimutan si Iris. Kaya kung gawin lahat ng gusto ko, Jacob. Wala kang karapatang magkomento tungkol dito. Si Iris ay nagtatrabaho ng husto sa loob ng 1 taon. Ihinto ang pagsisikap na kumilos ng matuwid. Ginagawa mo ang lahat ng ito para kay Iris Young. Huwag masyadong gaaman. Boyfriend ka na ni Sheer tapos nabitin ka pa kay Iris Young. Kapag nalaman ito ni Cynthia, hahabulin niya. Labas ka rin. Tingnan natin kung gaano ka kaiya kapag nawala ang suporta ng mga Shears. Kabanata 774. Napuno ng selos si Jacob. Mula nang magpakasal ang kanyang ama sa mga Young sa ngalan niya napakasalan si Iris ay determinadong tanggihan siya at napagtanto niyang mahal pa rin niya si Richard. Napilitan lang si Iris na magbigay up on Richard dahil nakita ni Richard si Cynthia. Si Iris at Cynthia ay dalawa sa 4 beauties na may isang rangkang sa pinakatuktok at isa pang rangkang ay kasunod niya.
Ang parehong babae ay mga diyosa na pinangarap ng lahat ng lalaki sa Springfield. Si Jacob ay walang pagbubukod dito at palaging nagpapantasya na gawin ang isa sa kanila sa kanya, ngunit hindi nila nakita na magkaroon ng interes sa kanya. Kaya naman, hindi niya matanggap ang katotohanang nagawa ni Richard na akitin at ligawan ang dalawa. Sila. Nobela. Ang lalaking ito ay kasintahan ni Cynthia Shear, ang magiging apo ni Elder Shear. Hingal na hingal sina Ashwan at Mr. Maber. Alam na nila sa naunang pag-uusap na si Shears ang nagpapatakbo ng Synth Ion Group, ngunit hindi nila inaasahan na magiging ganito kalapit si Richard sa Shears. Si Ashwan, na nakakaalam ng background ni Richard at nakipag-date siya kay Iris noon, ay hindi maintindihan kung paano maakit ng ganoong lalaki ang atensyon ni na Iris at Cynthia. Paano magiging ganito kaswert ang isang lalaki? Napaisip siya. Richard, sabi niya boyfriend ka daw ni Cynthia. Totoo ba yan? Dahil sa gulat ay napanganga si Ariel kay Richard. Pinigilan niya ang kanyang nararamdaman para kay Richard, alam niyang maaari niyang bumalik ito kay Iris balang araw at hindi niya nakita ang lalaki ng kanyang matalik na kaibigan. Gayunpaman, kung nililigawan ni Richard si Cynthia, hindi alam ni Ariel kung ano ang iniisip ni Iris, at hindi niya alam kung ano ang gagawin sa hinaharap. Hindi, huwag kang makinig sa kanya. Hindi ko girlfriend si Cynthia, umiling si Richard. Hindi man niya maitatanggi na nagsimula na siyang magkaroon ng nararamdaman para kay Cynthia, hindi niya tinanggap si Cynthia dahil in love pa rin siya kay Iris kaya naman mali ang sinabi ni Jacob tungkol sa pagiging boyfriend niya ni Cynthia. Mabuti kung gayon. Nakahinga ng maluwag si Ariel. Wala akong pakialam kung girlfriend mo si Cynthia, Richard. Dahil break na kayo ni Iris, wala kang kinalaman sa mga nangyayari sa Youngs. Kung alam mo kung ano ang pinakamainam para sa iyo, iwasan mo ito, o pahihirapan kita. Binalaan niya si Jacob. At kung pipilitin kong makisali, ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Sabi ni Richard. Ang yabang. Maaaring naabot mo ang Advanced Supreme State sa murang edad, ngunit malayo ka. Matapos bigyan ng babala ni na Dexter at Warren, dinala ni Jacob ang dalawang martial artist sa Advanced Supreme S. Dalawang martial artist sa Advanced Supreme State. Nagdilim ang ekspresyon ni Richard. Nasa Intermediate Supreme State siya at kahit isang martial artist lang ang dinala ni Jacob sa ADVA. Super Salt, nakakatunog siya para magprotesta. Sa tawa, kanyang sarili. Kabanata 775. Napansin din nina Ashwan at Mr. Maber ang madilim na ekspresyon sa mukha ni Richard at pareho silang nasa sabik. Kalimutan ang sinasabi nila tungkol sa kanyang pagiging pinakamahusay sa kanyang henerasyon. Mukhang mas powerful si Mr. Lowe. Napaisip sila sa sarili nila. Richard, bakit hindi na natin ito itigil? Hindi namin kayang tumawid sa Lowe's. Kung gusto nila ng elegante group, hayaan mo na lang sila, ani Ariel. Masasabi niyang hindi nagkaroon ng pagkakataon si Richard at dahil sinubukan niya ang kanyang makakaya, ayaw niyang mapatay niya ang sarili sa elegante group. Napakalakas ng mga Lowe's na tiyak na magdusa si Richard at ayaw niyang maging saksi niyan. Lalagyan ng nobela. Hindi pwede. Hindi ko ito pababayaan. Sabi ko nga dati. Hindi ko hahayaan ang iba na magkaroon ng elegante group. Umiling si Richard na may determinasyon. Alamin ang iyong lugar. Richard, bibigyan kita ng huling pagkakataon bilang paggalang sa mga Shears. Lumuhad sa harap ko at humingi ng tawad hanggang sa masiyahan ako. Baka pag-isipan kong buhayin ka. Mabangis na sabi ni Jacob. Siya ay kasangkot sa ilang mga salungatan sa Richard sa nakaraan at nawala sa bawat solong oras. Napilitan siyang makipag-Neil kay Snow sa publiko at itinuring ni Jacob na iyon ang pinakamatinding kahihiyan na naranasan niya. Hiniling niya kay Richard na lumuhod at humingi ng tawad dahil gusto niyang bastyusin si Richard para makaganti sa ginawa sa kanya noon ni Richard. Natural, kahit ginawa ni Richard ang sinabi sa kanya, walang balak si Jacob na pabayaan si Richard na hindi nasaktan. Magandang ideya iyan, Jacob. Kung luluhod ka sa harapan ko ngayon, may isip kong palayain ka. Ngumiti si Richard D.
Bakit ikaw? Napakahusay. Ikaw ang nagtanong nito. Ngumisi si Jacob at inutusan ang dalawang lalaking nasa likuran niya, turuan ang batang ito ng leksyon para malaman niya ang kanyang lugar. Opo, Ginoo. Sabay na sabi ng dalawang lalaki, bago humakbang. Nagdilim ang ekspresyon ni Richard. Dahil alam niyang malayo pa ang kakayahan niyang talunin ang dalawang martial artist sa Advanced Supreme State, ginalaw niya ang kanyang palso at isang dragon peel ang gamulong pababa sa kanyang manggas at damapo sa kanyang kamay. Pinitik niya ang kanyang daliri, ipinadala ang tableta sa kanyang bibig at nilunok iyon. Medyo malakas ang lalaking ito. Matatalo kaya siya ng dalawang bodyguard? Pinanood nina Ashwin at Mr. Maber ang dalawang bodyguard na pinaliligiran si Richard at kahit na sigurado silang matatalo si Richard, nababahala pa rin sila sa mga hindi inaasahang kadahilanan dahil si Richard ay tinukoy bilang pinakamahusay na martial artist sa kanyang henerasyon. Huwag kang mag-alala. Kaka-rating lang ni Richard sa Advanced Supreme State at alam ng lahat sa lungsod na ito. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na harapin ang dalawang iyon. Confident na komento ni Dexter at Warren. Dahil martial artist din sila, masasabi nilang ang T. Mabuti, kung gayon. Nakahinga ng maluwag sina Ashwin at Mr. Maber. Wala sa kanila ang mga martial artist at hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng Advanced Supreme State. Ang sitwasyon. Kabanata 776. Kahit na masasabi nila na si Richard ay tiyak na mamamatay. Richard, binigyan kita ng maraming pagkakataon, pero patuloy mong hinahamon ang pasensya ko. Hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan sa iyo, at narito, binibigyan mo ako ng pagkakataong gawin iyon. Pagbabayaran kita sa bawat bagay na ginawa mo dito at ngayon. Ngumisi si Jacob. Babayaran mo ako. Ikaw. As if naman. Ngumisi si Richard bilang pang-aasar. Sa pagkonsumo ng Dragon Peel, tumaas ang antas ng kanyang kapangyarihan sa Peak Supreme State na may maikling distansya lamang mula sa Semi-Overlord State. Kahit na dalawang martial artist ang kaharap niya sa Peak Supreme State, baka magkaroon pa rin siya ng pagkakataong manalo. Lahat kayo magsalita. Ralph, Rocco, baliin mo ang mga paa niya at iluhod mo siya sa harapan ko. Tingnan natin kung kaya niyang ipagpatuloy ang pagiging matigas ang ulo niya noon. Utos ni Jacob sa mga lalaking nasa likuran niya. Brat, maghanda para mamatay. Tumakbo ang dalawang lalaki papunta kay Richard sa bilis ng kidlat. Ang puwersa mula sa kanilang mga kamao ay tumagos sa hangin, na bumubuo ng isang malakas na hangin na umiikot sa silid. Wow! Parehong hingal sina Ashwin at Mr. Maber. Ni isa sa kanila ay hindi maisip kung gaano kakilakilabot ang mga martial artist at kahit malayo sila sa gitna ng bagyo, ramdam pa rin nila kung gaano kalakas ang mga pag-atake sa kanilang balat. Sa mismong sandaling iyon, pareho silang nakaramdam ng paghanga at tiwala. Richard, ingat ka. Namutla si Ariel. Nakatayo siya ng mas malapit at mas natakot lang kumpara kina Ashwin at Mr. Maber. Hindi siya nag-alinlangan kahit sandali na mapupunit si Richard kapag kinuha niya ang dalawang suntok na iyon. Ariel, tumayo ka sa likod ko. Isang hakbang pasulong si Richard upang protektahan si Ariel mula sa hangin, bago naglunsad ng dalawang punches papunta sa dalawang lalaking umaakay sa kanya. Mapanganib na ipinikit ng dalawang lalaki ang kanilang mga mata at umungal, mamatay. Nobela. Pareho silang nakarating sa Advanced Supreme State matagal na ang nakalipas at higit sa karaniwan sa mga martial artist street ng parehong antas, kaya natitiyak nila na nagtagumpay sila kay Richard, na nakarating lang sa Advanced Supreme State. Gayunpaman, hindi lamang hindi tinangka ni Richard na umiwas, sinusubukan niyang harapin ang kanilang mga pag-atake ng direkta sa parehong oras. Sa kanilang pananaw, ang pagtatangka ni Richard ay walang iba kundi isang pagpapakamatay. Pinalakas nila ang kapangyarihan sa paligid ng kanilang mga kamao at umaban. Gaano katanga? Napangisi si Jacob nang makita ang mga galaw ni Richard. Si Richard ay nasa Advanced Supreme State lamang at kung mabilis siyang gumalaw, maaari siyang makaligtas ng direkta sa parehong oras. Kumpiyansa si Jacob na madidisable si Richard sa loob ng ilang segundo.
Sirain ang batang iyon. Ikan-away ni Ashwin at Mr. Maber ang kanilang mga kamao sa hangin at napasigaw sa tuwa. Nasaksihan na nila kung gaano nakakakilabot ang kapangyarihan ni Ralph at Rocco. Kabanata 777. Mamamatay si Richard kung tuwirang gagawin niya ang mga pag-atake. Tapos na, nadurog ang puso ni Ariel habang nakapikit upang maiwasang masaksihan ang eksena kung saan napunit si Richard. Putol-putol. Bam! Bago ang tingin ni Jacob at ng iba pa ay nabangga ang mga kamao ni Richard kina Ralph at Rocco. Ang dalawang lalaki ay dumura ng dugo habang sila ay pinalipad, bago tumama sa pader sa likod nila at bumagsak sa lupa. Paano ito posible? Nalaglag ang panga ni Jacob. Natigilan din ang iba. Nobela. Walang sinuman sa kanila ang umasa na sina Ralph at Rocco, sa halip na si Richard, ang nasa lupa. Si Jacob, nalaman mula sa nakaraang sales drive na si Richard ay nakarating na kamakailan sa Advanced Supreme State, ay hindi makapaniwala na dalawang martial artist sa Advanced Supreme State ay mabibigo na makatiis ng isang solong. Atake ni Richard. Dexter, Warren, hindi ba sinabi ninyong dalawa na mananalo ang mga bodyguard ni Master Lo? Natigilan sina Ashwin at Mr. Maber. Nagtiwala sila kina Dexter at Warren, ngunit ang pag-asa nila ay nasira sa harap nila. Ano? Napalunok sina Dexter at Warren sa hindi makapaniwala, hindi maintindihan kung paano matatalo ni Richard, isang tao sa Advanced Supreme State, pareho sina Ralph at Rocco ng ganoon kadali. Samantala, gumapang mula sa lupa sina Ralph at Rocco, tinakpan ang kanilang dibdib sa sakit. Mr. Lo, wala siya sa Advanced Supreme State. Malaki ang posibilidad na naabot niya ang PAC Supreme State. Minaliit namin siya. Ralph and Rocco realized that Richard was far stronger than he. Pinayagan itong magpakita. PAC Supreme State. Hindi nakapagtataka. Pakiramdam niya ay tinamaan siya ng kidlat na tauhan si Jacob. Na Richard Supreme State o mas mataas upang saktan ang parehong Ralph at Rocco sa isang suntok. Richard Wolf, halimaw ka ba o ano? Ikaw ay nasa Advanced Supreme State lamang noong Napakaganda para kay Richard na maabot ang Advanced Supreme State sa murang edad, kaya si Jacob D. Isa itong isang sa 1,000,000 himala. Habang ang iba ay nakipaglaban sa loob ng maraming taon para sa isang pambihirang tagumpay, ito ay tila kasing dali ng pagkuha. Ibinuko ni Richard ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit hindi makapagdesisyon kung ano ang sasabihin. Sa totoo lang, siya ay nasa Intermediate Supreme State lamang at pansamantalang tumaas sa Peak Supreme State. Sa tulong ng Dragon Peel. Gayunpaman, ang Dragon Peel ang huling paraan niya at hindi niya posibleng ipaalam ito kay Jacob. Kabanata 778. Tama na, Jacob Lo. Lumapit ka sa akin kung kaya mo. Sabi ni Richard. Para kasing kaya ko. Galit na nag-iisip si Jacob habang pinipigilan ang pagmumura ng malakas. Richard, panalo ka sa pagkakataong ito. Maaari kang magkaroon ng elegante group kung gusto mo. Ako ay isang abalang tao at wala akong dapat sayangin sa iyo. Pilit na ngumiti si Jacob at nag-aatubili na umalis. Dahil naabot ni Richard ang Peak Supreme State, wala siyang paraan upang talunin si Richard at ang pananatili ay magbibigay lamang. Richard ang pagkakataon na paglaruan siya. Hindi naman siya ganoon katanga. Umalis na. Hindi kita papayagan. Ngumisi si Richard bago hamarang para harangan ang daan ni Jacob. Lalagyan ng nobela. Ano sa palagay mo ang iyong ginagawa? Sinabi ko na sa iyo na maaari kang magkaroon ng elegante group. Ano pang gusto mo? Mariing tanong ni Jacob. Ano sa tingin mo? Gusto mong baliin ang mga binti ko at iluhod ako sa harap mo, tama ba? I think it's a great idea and I'm contemplation if I should break your right leg, or your left leg muna. Richard smirked heavily habang naglalakad papunta kay Jacob. How dare you? Namutla si Jacob habang pinagsisisihan niya ang paghamon kay Richard sa una at paghuhukay ng sarili niyang G-Rave sa proseso. Gusto mong makita kung maglakas loob akong gawin ito.
Kinagat ni Richard ang kanyang mga buko at ngumisi. Huwag kang lalapit, takot, napaatras si Jacob at sumigaw, binabalaan kita, Richard Wolf. Maaaring makapangyarihan ka, ngunit hindi mo kayang tumawid sa Lowe's. Kung maglakas loob kang saktan ako, papatayin ka ng tatay ko. Hindi ko alam kung papatayin ako ni Harold Lowe, pero alam kong hindi kita papakawalan ng ganoon kadali. Ngumisi ng malademonyo si Richard habang nakapikit ang mga mata. Bakit ikaw? Si Jacob ay basang-basa sa pawis habang nakatitig sa malisyosong tingin sa mga mata ni Richard. Alam niya na si Richard ay suportado ng iba't ibang puwersa at hindi natatakot sa Northern King. Kung hindi niya mabusog si Richard, baka mabali talaga ang mga paa ni Richard. Richard, huminahon ka lang saglit. Ayos lang. Hihingi ako ng tawad sa iyo. Pilit na ngumiti si Jacob, taken ga ang ugali niya. Mahirap na pagliko. Alam ni Jacob na kailangan niyang humanap muna ng paraan para makatakas, dahil lagi siyang makakapaghiganti pagkatapos W. Sino ang sinusubukan mong lokohin? Tinatawag mong paghingi ng tawad. Lumuhad ka para ipakita na ikaw talaga. Nagdilim ang ekspresyon ni Jacob. Nawala ka sa linya dito. Paano kung ako nga? Isaalang-alang na isang awa na hindi ko ipinapadala ang iyong mga binti. Sabi ni Richard. Ang awas sa lakas ng isang tao ay walang iba kundi ang kalupitan sa sarili. After all the conflict between him and Jack, magdusa siya. Kabanata 779. Kung ganoon nga, walang nakitang punto si Richard sa pagpapakita ng awa kay Jacob. Sa ngayon, wala siyang hukbo na makakalaban sa Northern King kaya hindi siya masyadong padalos-dalos, dahil hindi niya kayang galitin si Harold. Kung lumuhad si Jacob at humingi ng tawad, nagpasya si Richard na mapapatawad niya siya. Gayunpaman, kung tumanggi si Jacob na gawin ito, siya ay magpapatuloy na putulin ang kanyang mga binti upang turuan siya ng isang leksyon. Magaling! Richard Wolf, sa tingin mo ba ay maaari mo akong boss sa paligid? Mangarap pa. Tumawa si Jacob at binaril ng matalim na tingin sina Ralph at Rocco. Agad na nakuha ni na Ralph at Rocco ang signal at agad na kinarga si Richard. Isang beses ka nang natalo sa akin. Alamin ang iyong mga lugar. Ngumisi si Richard at inabot ang magkabilang braso sabay kuha para kontrahin ang atake ni na Ralph at Rocco. Alam ni na Ralph at Rocco na hindi sila kasing kapangyarihan ni Richard, kaya imbes na harapin si Richard, iniwasan nila ang pag-atake ni Richard habang ginagamit ang taktikang guerrilla para maabutan si Richard sa maikling panahon. Samantala, tumalon si Jacob at tumakbo patungo kay Ariel. Richard, ikaw ang nagtanong nito. Marahas na umungol si Jacob. Alam niyang kaibigan ni Richard si Ariel at kung mahuli niya si Ariel, magagamit niya ito para takutin si Richard na gawin ang lahat ng gusto niya at mawawalan ng lakas si Richard para makipagtawaran. Napasigaw si Ariel at namutla habang nanlamig siya sa kinatatayuan. Damn it! Nagdilim ang ekspresyon ni Richard. Hindi niya inaasahan na may taong inosente ang target ni Jacob at tuluyang nagalit. Inilunsad ni Richard ang double attack kina Ralph at Rocco, bago kumuha ng ilang maliliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa. At itinapon ang mga ito sa likod niya. 3 kutsilyo ang tumusok sa hangin sa bilis ng kidlat patungo kay Jacob. Si Jacob, na hindi inaasahan na si Richard ay nagtataglay ng isa pang uri ng armas, ay hindi nagkaroon ng oras upang mag-react. Gayunpaman, bilang isa sa mga pinakamatalino na individual sa kanyang henerasyon na nakarating sa realm of a Supreme Master pagkatapos uminom ng pure energy pill, nagawa niyang makalayo, halos hindi nakatakas sa 2 sa mga kutsilyo, ngunit natama ng pangatlo. Ang pangatlong kutsilyo ay tumusok sa palso ni Jacob, na mabisang nagpatigil sa kanya sa pag-abot kay Ariel. Sabay takbo ni Richard papunta kay Jacob at sinipa si Jacob sa dibdib. Si Jacob, na halos hindi maihahambing kay Richard sa lakas, ay agad na bumagsak sa kanyang likuran. Lalagyan ng nobela. Tinapakan ni Richard ang kanyang dibdib at kasunod ang malulutong na tunog ng mga buto, si Jacob ay nagdara ng dugo, alam. How dare you? Kabanata 800.
Napabuntong hininga sina Ralph at Rocco at umungol. Nang makita kung gaano si Jacob sa awa ni Richard, pareho silang sumugod kay Richard ng buong lakas sa isang attempt. Para akitin si Richard. Good, ngumisi si Richard. Dahil mabilis ang palipat-lipat ni na Ralph at Rocco kanina, hindi niya kayang talunin pansamantala, kaya mainam na papunta sa kanya ang dalawa para iligtas si Jacob. Mabilis na lumingon si Richard at inilunsad ang double attack kina Ralph at Rocco. Bomb! Hindi na napigilan ni na Ralph at Rocco ang kapangyarihan ni Richard at mga umatras sa pag-asang maprotektahan ang kanilang mga sarili mula sa puwersang bumubulusok mula sa katawan ni Richard. Gayunpaman, ang lakas ng double attack ay nagradiated papunta sa kanila ng sunod-sunod na alon at kahit na nagawa nilang palayasin ang unang alon, pareho silang pinalipad sa harap ng pangalawang alon at bumagsak sa lupa, hindi na makagalaw. Nobela. Ariel, okay ka lang. Bumaling si Richard kay Ariel na may pag-aalala. I'm fine, tinapik ni Ariel ang kanyang sarili sa dibdib ng maluwag at naalimpungatan siya nang makita ang kanyang sarili. Pag-aalala sa mga mata ni Richard. Mula nang makilala niya si Richard, marami na silang pinagdaanan na magkasama at palaging lalapit si Richard sa kanyang pagliligtas para protektahan siya sa kapahamakan sa bawat pagkakataon. She would always feel safe sa tuwing kasama niya ito at nalalasing siya sa pakiramdam na iyon. For a moment, she desperately wished she could stay with Richard forever, but there ay walang pag-asa na mangyayari ito. Jacob Lowe, kasuklam-suklam kang hamak. How dare you attack an inosenteng sibilyan? Kung gusto mong mamatay, gagawin ko. Bumaba ang tingin ni Richard kay Jacob at itinaas ang kanyang paa para itutok ang mga tuhod ni Jacob, balak niyang sirain ng tuluyan ang mga binti ni Jacob. Tumigil ka. Sa takot, natarante si Jacob at nagmakaawa, Richard, nagkamali ako. Kaya kung lumuhad at humingi ng tawad. Mangyaring maawa at iligtas ako. Huli na. Kinaikit ni Richard ang kanyang mga mata at tumahimik sandali, bago kumilos para tapakan ang mga binti ni Jacob. Muli. Richard, tumigil ka. Okay lang ako, kaya hayaan mo na lang. Hinawakan ni Ariel si Richard sa braso at umiling. Alam niya na gusto ni Richard na humihingi ng hustisya para sa kanya, ngunit ang Lowe's ay isang puwersa na maaaring maging sanhi. Kung talagang sinira ni Richard ang mga binti ni Jacob, W. Pero, nag-alinlangan si Richard. Sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan at suporta ng mga Shears at iba pa, hindi siya natakot kay Lowe's kahit na B. Siya ay kanyang kaibigan, pagkatapos ng lahat, at sa sandaling natanto ng mga Lowe na wala silang magagawa sa kanya, sila ay M. Nang makita kung paano nag-aalangan si Richard, sinamantala ni Jacob ang pagkakataong makaawa, Richard, alam ko na ngayon kung gaano ako nagkamali. Naging, pakiusap maawa ka na lang sa akin sa huling pagkakataon. Ngumisi si Richard. Isipin mo ang iyong sarili na maswerte. Sige na.